Good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Ito naman po ang inyong lingkod, si Brother Paeng, Brother Lafi, Kagawad Paeng. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, magandang umaga. Uncle Arnel Valeriano, Auntie Elena Valeriano, good morning po, Auntie Elena. Good morning, Ma'am Telma Hara Palcon Ednilao. Magandang umaga po dyan po sa Pinili. Ayan po. Si Sir Felipe Christopher, maraming salamat po. Tiyak, nandiyan kasama niya si Ma'am Cherry Joy Felipe. Cherry Joy Corpus Felipe. Maraming salamat po, ma'am, for being with us. Uncle Arnel Valeriano. Ay Alan A. Domrigue, kay Alan nandyan sa San Nicolas, watching from San Nicolas. Thank you very much, Alan. Stay safe, God bless you. Thank you very much. Rizalito Lopez, magandang umaga po, kasama ng kanyang pong asawa si Ma'am Florence. Magandang umaga po sa iyo, Manong Lito, Manong Ito, God bless you po. Rizalito Lopez. Blessed morning to all of us. Thank you, Lord, for this day. Yes, happy Wednesday sa ating po lahat, mga kakape. Ang oras po natin ay alas 5:32, December 9, 2020. Ilang araw na lang, mga kakape, magpapasko na. But anyway, marami mga limitasyon o mga bawal na dapat natin gawin. Sumunod pa rin tayo para po sa ikabubuti ng ating pong kalusugan. Ayan po, magandang umaga sa ating lahat. Janina Ambukay Sahagon dyan sa Kuwait. Maraming salamat, Janina. Even though it's too late now, I mean it's about midnight in your place. Sa lugar mo ngayon, Janina Ambukay sa Hagon, nandiyan ka pa rin kasama namin. Maraming salamat. God bless you. Ma'am Princess Lagua Marcos dyan sa Hawaii. Naimbangal daw mo. Naimbangal daw mo dito sa Hawaii. Yes, good morning, Janina. Malin Castillo, Alonso, Ipag, maraming salamat. God bless you. Kramyal Nosa, Asuncion to eh. Laymark Asuncion, good morning po. Kramyal Nosa, ayan, magandang umaga sa iyo. Nimbangal daw mo tita, good day po dyan sa Hawaii, Ma'am Lisa de la Rosa Suniga. Maraming salamat po, ma'am, for being with us this morning, live. Maraming salamat po, Ma'am Lisa de la Rosa Suniga. God bless you po. And we have here David Asuncion Maningas Jr. dyan po sa Pasig. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang oras, anumang pong oras kayo abutin ng ating pong programa, Morning Coffee Devotion. Nawa ang biyaya ng Diyos at ang kanyang kapayapaan ay mapupunta sa ating lahat. Yan po, purihin po ang Diyos ngayong araw na to. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin po siya, dahil siya lamang po ang dapat natin bigyan ng papuri at ilalahati sa ating pong buhay. Ayan po, mga kakape. As we continue on, mga kakape, I'd like to update every one of us sa mga nangyayari po sa ating pong probinsya dito sa Ilocos Norte. Opo, about COVID-19. Ulitin ko po, dito lang po sa Ilocos Norte. Yan lang po ang aking pong i-update sa inyo. Ano pong nangyayari dito when it comes to COVID-19 sa mga hindi po updated, para po sa inyo ito. Okay? There are, I think, 8 victims who were added na naging positibo po ng COVID-19 dito sa Ilocos Norte. Ito po, isa pong taga 54A Lawag City, isa pong tricycle driver. Ito po yun, napakahirap. Ito po yung mahirap, mga kape. Dahil nga po, tricycle driver ito, hindi natin alam. Alam natin yung mga tricycle drivers na yan, if they are in their tinatawag na pila,
yung kung saan sila nag-stay at naghihintay ng mga paseros, nagka-congregate po yan. I mean, nagpe-fellowship po yan habang naghihintay ng mga paseros. So, panalangin po natin ito na sana wala siyang nahawa. And this is a lesson also for all of us na hindi po dahil lagi nating nakakasama yung tao na kumpiyansa na lang po tayo. We need still to obey the guidelines. Kailangan pa rin nating maging careful. Magkaroon po tayo maging cautious po tayo na dapat lagi tayong may suot na face mask at saka sa yung tinatawag nating physical distancing. Napakahalaga po nun. At sa pag nandiyan ka sa labas, huwag kang hawak ng hawak sa mukha mo. Dahil nga po pumapasok po ang virus na to sa ating po mga open na katulad po ng mata, ilong at saka bunganga. Opo. At saka sa mga naninigarilyo sa labas, ingat. Iwas na rin sigarilyo para makaiwas tayo sa pagkalat ng bakterya. Bakterya, hindi lang po virus. Ingat na magsigarilyo, lalo pag may mga kasama ka. Opo, lalo na pag karga-karga mo ang anak mo. Opo, alam nyo, nainis ako sa totoo lang sa mga tatay o nanay. Naninigarilyo tapos karga-karga nila yung kanilang baby. Nainis ako doon. Tapos ang problema sila, magpapospital sa kanilang mga anak dahil meron silang problema sa baga. Kaya mag-isip-isip din po pag meron po tayong time na mag-isip patungkol po sa kalusugan ng ating pamilya. Opo. So, ang case number 413 po natin ay taga Barangay 54A, Lawag City. Isang tricycle driver po. Ingat po kayo, mga nag-commute diyan. Opo, ingat po kayo. Okay, ang iba, taga Barangay 21, Lawag City. Isa 'yon. Isang taga Barangay 21, dalawa na sila. May pangatlo pa, may pang-apat pa. 4 po na taga Barangay 21. 5 po. At ang panlima dito na taga Barangay 21 ay isang apor sa accounting services. Isang taga Barangay 40 Balatong, isang apor din, accounting services. Sa mga bookkeeper, mga accountants, ingat po kayo palagi, mga kababayan. At saka isang taga 48B, 48 South 48B Kabungaan. Isa pong market vendor. Hanggang ngayon di pa tapos yung problema natin sa palengke. Kaya ingat po tayo mga kakape sa lahat po ng ating nilalakaran. They are 208 now. 208 po na active cases dito sa Ilocos Norte. Opo, 208. Total cases 420. Ang maganda, 209 po ang mga recoveries. Mas marami po ang mga nagre-recover kaysa nawawala. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa Kanya. Ayan po mga kakape. Ayan po ang update natin when it comes to our province dito sa Ilocos Norte. Kaya salamat sa inyong lahat, sa inyong mga panalangin. Salamat sa inyong pagbibigay ng mga encouragement at saka sa mga pag-consider nyo rin sa ating pong programa na kung saan dito tayo makakapulot ng mga balita, updates patungkol po sa Ilocos Norte, sa nangyayari sa COVID-19 dito, at saka siyempre ang ating pong pangunahing gawain po rito ay para mapakain po ang ating pong kaluluwa na kailangan po natin lalo na ngayon. Yan po mga kape, mag-comment lang po kayo, maya babasahin po natin lahat yan. And before we will pray, we will play this song, Salamat sa iyo, Panginoon.
Panginoon. Let us ponder upon the words of this song. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo, ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Totoo po yun. Kaya sa bawat sandali sa iyo, ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking natamtam. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, salamat sa buhay ko ngayon, at kailanman sa'yo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya't sa bawat sandali sa iyo, ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking natamtam. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa natamtan ko ngayon, at kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Ayan po, ang awiting salamat sa iyo, Panginoon. Ayan, good morning, Maricen nagsunod dyan sa Jaton Bintor. Maraming salamat, Maricen. Brenda Rosales, at siyempre kasama niya ang kanyang asawa, si Judy. Magandang umaga sa inyo dyan. Maraming salamat from Kabungaan po. Kabungaan A kayo o Kabungaan B? Anyway, ingat po tayo palagi. Brenda Rosales, ang aking pong pamangkin na nandito po sa Kabungaan, and of course with her husband, si Judy. Good morning, Tito Raf, and all kakape. Keep safe, everyone. Yes, salamat po. Good morning kay Tas sa Yozam. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyo. Anong oras na naroon kayo ngayon, kung nasaan kayo ngayon, God bless you po. Maraming salamat po. And we have here Christian Daka from Bengkag. Christian Daka, kumusta kayong lahat dyan? Nandyan si Froilan, Lumahan, nandyan si Wilson, saka si Christine. Ingat kayo palagi dyan, mga taga dyan sa Barangay 47. Jan Patrick Reskir, maraming salamat po, sir. Magandang umaga po. And we have here Manang Gracia Ulaw. Maraming salamat po. Salamat sa iyo, Panginoon. Amen. Okay, so as we go on, as we continue on, tayo po ay manalangin. If you remember, kahapon po meron pong request na prayer para kay Sir Ernesto Jose Morales, sa pong cancer patient. Po sa panahon ngayon, mga kape, hindi na lang po inherited ba? Hindi na lang po na-inherit ang cancer. Pwede na rin itong magkaroon kahit na wala po tayong wala po tayong tinatawag na yung sa mga ninuno natin. Hindi na po dahil meron tayong mga ninunong may cancer na tayo magkakaroon ng possibility na magka-cancer. Hindi po. Dahil po sa atin nakakain, kaya ingat po tayo palagi. Ingat tayo palagi.
Ayaw manalangin? Yes, good morning, Sir Miguel Losterio. Maraming salamat po. Tayo po manalangin. Nakila naming Diyos na makapangyarihan, pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa inyo po kami lumalapit. We don't know what will happen tomorrow, Lord, but Thou knowest. We don't know what will happen to us later, but Thou knowest. Maraming salamat po for this time that we can come to you in prayer. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Sa lahat po, Panginoon, ng aming pong mga isip na hindi tama. Every word po na lumabas sa aming bunganga nakapagbigay po sa inyo ng lungkot. Ganun na rin po ang aming mga actions, ang aming behavior na hindi po nakapagbigay kaluguran sa inyo. Patawarin niyo kami. Kami po ay nagsusumamo, nagmamakaawa. Patawarin po ninyo kami. Maraming salamat po dahil po kayo ay mapagpatawad ng Diyos. As you promised us, Lord, that if we confess with our mouth, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousnesses. Maraming salamat po. Nilalapit po namin sa inyo ang bawat isa, mga nakikinig at mga nanonood ngayon. We pray, Lord, that you may please help them, encourage them in every situation, whatever the situation they are in. We pray, Lord, that you please help them. You are the most powerful God. You are the God that can do everything. There is no impossible for you. Kaya kami po ay lumalapit sa inyo at sa ilang po kami iaasa. Wala na pong iba. Dahil kayo po ang may hawak ng lahat, nagmamayari ng lahat. Kaya kami po ay dapat lang na magpakumbaba sa inyong harapan. Lord, there's a threat sa aming pong buhay dahil po sa pandemyang nagkakalat sa buong mundo. Kaya dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, that you may please protect us. Preserve us, O Lord. Kaya naman po ang mga sitwasyon nila ngayon sa ating mga kasama o kanilang mga mahal sa buhay, that you may please, Lord, help each every one of us. Kung meron kaming problema na hinaharap ngayon, nahihirapan, hindi alam ang gagawin, we pray that you please give us that peace of mind and joy in our hearts, and to be grateful to you sa lahat po ng mga pinahintulutan mong dumating sa aming buhay. Because you told us to give thanks to you in everything. And you told us also to rejoice. And you told us that many times to rejoice. At sinabi niyo pa, Panginoon, kung may mag-uusig sa amin, may mga lipos na sa amin, may mga umaaboso sa amin, you even told us that we are blessed. We are blessed. And you told us to rejoice with exceeding glad because of these things that came or that
that are with us. Kaya Panginoon, ngayon po kami po ay lumalapit sa inyo. Lapit po namin sa inyo, Panginoon, ang kalagayan ni Sir Ernesto Jose sa kanyang pong sakit. We pray that you may please heal him. Patuloy po kayo magtrabaho sa kanya, Panginoon, at please provide also mga kailangan nila, mga pangailangan, lalo na sa financial when it comes to the chemotherapy. Kung siya po ay nagsimula na sa pagkakemo. We pray also for Ma'am Eda, for Evangeline Buendia. Yan din po, Panginoon, kay Janelle Sharp. Maawa po kayo sa kanila. Please, Lord, strengthen them. Palakasin mo po sila, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, si Natalie Cheng. Maawa po kayo sa kanya, Panginoon. Ilapit po namin sa inyo, Panginoon, si Sir Nemesio Alipio Jr. for his complete recovery. Ganoon din po, Panginoon, kay Auntie Marilyn Daca Alonso. Nilapit din po namin sa inyo, Panginoon, si Manong Ilyong Asuncion, LD Alonso, Chiki Alonso. At Panginoon, ang mga nangangailangan po ng kagalingan sa kanilang pong mga nararamdaman o karamdaman. Maaaring partner sa buhay, mga anak, kapamilya, kamag-anak, kasama sa bahay. Sa mga kailangan po ng kalakasan, ibigay mo pong kalakasan. Ang aming pong mga mahal sa buhay. And even, Lord, we pray also for the situation of Manong Rafael Ragasa to continue work in his life. At yan din po, Panginoon, nilapit po namin sa inyo si Ma'am Trinidad Cabigon, ay Geraldine Manuel. Patuloy po kayong magpalakas sa kanila. Maraming salamat po. At ganoon din po, Panginoon, sa kalusugan ng Jenny Rolly, kay Uncle Sammy, Uncle Jimmy, Uncle Flor, at ganoon na rin po, Panginoon, kay Auntie Irene Alonso, at sa kalagayan po ni Manang Rene Laborte, Panginoon, that you may strengthen. Maraming salamat, Panginoon, for your protection, guidance sa lahat po ng mga nilalakaran ng bawat isa. We thank you, Lord, for the traveling mercies, for bringing Manang Dora, Manang Jenny Ragasa here safe. At please continue to work, and please, Lord, strengthen her. At sa ganon, wala pong mga negative news or results sa mga testings niya. Though, we know, Lord, that you are the one who's taking care of us. We thank you very much, Lord. Kaya patuloy po kayo magtrabaho sa bawat isa, sa mga frontliners, please protect them. Mga PNPs, AFPs, lahat po, Panginoon, ang kawin ng gobyerno na lumalaban po tumaharap dito sa nakalabang hindi po namin nakikita with our naked eyes ng COVID-19. We pray that you will strengthen them. Please preserve them, O Lord. Ganoon din po ang aming pong Presidente. Unity and harmony and love po sa Senate. Ganoon din po sa House of Representatives. Maraming salamat po. And of course, Lord, work in the life of our Governor and our City Mayor. At sa lahat po, Panginoon, na mga nasa LGUs, sa local barangays, we pray that you may please give wisdom to our punong barangays and of course to the officials, and give strength also and courage sa our barangay tanods, saan man kami naroroon. Saan man naroroon ang mga nunod na yun, that you will protect them also. Maraming salamat po for everything that you are doing in our lives. Ganoon din po ang mga teachers, that you may please give them wisdom, give them strength, good health that they need sa pag-prepare po ng modules at pagtuturo po sa online. Give wisdom also to the students staying at home, having their classes, at ganoon din po patience po sa mga magulang. Maraming salamat po.
Ngayon po, Panginoon, kami po ay ipapasalamat. And please continue to work in the life of Christine Ednilao sa kanyang pong training. Bigyan mo po siya ng kalakasan na kailangan niya, Panginoon, with all her groupmate, mga nagtitrain ngayon for PNP. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you, Lord, for preserving our lives. At ngayon po, Panginoon, dinadalangin namin sa inyo that you please give us wisdom as we learn or study your word. Maraming salamat po. Again, Lord, whatever the situation of each every one of us, please, Lord, intervene. Please help us. Maraming salamat po. Please bless the churches, bless pastors, the ministers. Please bless them, Lord. Sa mga members of the churches, please that you may please strengthen them, that we may continue on even we are in the midst of this pandemic. Maraming salamat po sa inyo po namin bibigyan ng papuri. Ito po ang aming panalangin, pagkakaisa, pagmamahalan, pagbibigayan. Sana ang aming pong ipakita at gawin para po sa inyo sa paglilingkod sa kapwa. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin. Please provide our needs, even our families. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po for staying and for joining in our prayer. Kaya ngayon po, mga kape, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang pong gagawin sa ating pong mga panalangin, and we should stay or we should keep our faith, or we should make our faith stronger. The more we know, the more we get to know God in our lives, the more we get closer to Him. Kaya napakahalaga po na kilalanin po natin ang Diyos na gumawa sa atin. Ngayon po, ang ating pong pag-usapan, silang po, kamit lang po kayo, babasahin po natin lahat mamaya, and we continue on as we study about God, the attributes of God, ang mga katangian po ng Diyos, ang mga nasa Diyos na kailangan po natin malaman, mga kaya niyang gawin, nang sa ganon, we can know Him more in our lives. Sino nga ba ang Diyos? Sino nga ba si Jesus sa ating buhay? Sino nga ba ang Diyos para sa atin? Ano ang kanyang ginagawa sa atin o magagawa? Napag-usapan po natin noon about sa katangian ng Diyos na siya po ay may likas na katangian na kung saan, mga kapatid, siya po ay mapagmahal, siya po ay mabuti, siya po ay nanghuhusga ng pantay. I mean, wala po siyang kinikilingan. Siya po ang Diyos. At ang ating pong Diyos ay eternal. And He is a self-existent one. Ibig sabihin, mga kapatid, wala po siyang simula, wala po siyang katapusan. Yan po ang Diyos. And praise God, binigyan niyo po tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil po, ito po ay binigay na handog sa atin dahil sa ating pananampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo. Maraming salamat sa Kanya. At napag-usapan natin, mga kape, that He is omnipresent. Ibig sabihin ng mga kapatid, sa lahat ng dako, nandun siya. We cannot hide from God because He is everywhere. According to the Bible, kahit na sinabi niya doon, that said, kahit na ako ay pupunta sa mga lugar where very secret place, God is there. So everywhere, nandun ang Diyos. Kaya nga po, wala po tayong maikukubli pagdating sa Panginoon, mga kapatid, dahil He is everywhere. Kaya lang kahapon po, napag-usapan natin, He is omniscient. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Alam niya ang lahat. Siya ay nasa lahat ng dako at alam niya ang lahat. That is God. And the Bible says, the eyes of the Lord are open at nakikita niya ang bawat isa sa atin. Yan po ang Diyos. Nakita niya lahat ng ating mga ginagawa.
Siya po yun. Wala po tayong maikukubli sa Kanya. Because He is everywhere and He knows everything. Alam niya ang lahat. At kahapon nga napag-usapan natin na grabe ang Kanyang pong concern sa ating pong buhay. Na kahit tayo hindi po tayo concerned pagdating po sa mga bilang ng mga bituin. He knows the number of the stars, and He even named them one by one. Mga kapatid, can you imagine that? Kung ating pong iisipin at titignan, kung gaano karami ang mga buhangin doon sa dagat, parang ganon din karami ang mga bituin sa langit. Now, sino ang pwedeng makapagbibigay ng pangalan sa bawat bituin na nasa sa langit? Ang Diyos lang po yun. Siya lang po ang makakaya nun. Tayo pa nga minsan sa mga tinatawag nating mga kambal, yung merong right term dun yung talagang magkamukhang magkakambal. Minsan din natin mabibigla kaagad kung anong pangalan ng isa. Dahil nga po, limited lang po ang alam po natin at nalalaman. The way we perceive things, it's limited. We are limited. Hindi po katulad ng Diyos na alam niya ang lahat. Can you imagine, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, di ba? At saka alam niyo ang mga langit ay mga bituin. Tumutugtog po 'yan. Meron pong music diyan. Yun po, ganoon po kalakas ng dating, ng dating ng ating pong Panginoon. Dahil po siya ay makapangyarihan. He is everywhere and He knows everything. Alam niya ang lahat. At sabi nga, pati yung hibla ng ating mga buhok, bilang na bilang niya. And even our steps, He count them. He counts our steps. Na wala tayong pakialam doon, di ba? That's how God is very concerned to all of us. Yes, He is. Because He loves you and He loves me. That's why, dahil po sa ating kasalanan, pinakita pa rin niya ang kanyang pagmamahal. Sa ating mga tao, pag may nagkasala sa ating tao, ibang tao, nandun po yung puot o galit o inis. Pero ang Diyos hindi po ganoon. Yes, and yet, minahal pa rin niya tayo. Galit po siya sa ating kasalanan, pero minahal niya tayong makasalanan. Salamat sa Kanya. Because siya lang po ang makapagbibigay niyan at makapagparamdam sa atin yan. Dahil po siya lang po ang Diyos na mahabagin, maunawain, mapagmahal, mapagpatawad na pwede nating malapitan. At salamat, He is our God. Salamat sa Panginoon. At ngayon po, mga kakape, ng ating pag-usapan, the omnipotence of God. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Yung omnipresence, ibig sabihin nun, He is everywhere present, di ba? Everywhere present. Omniscience, knowing. Alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat. And omnipotence mean siya po ang pinakamakapangyarihan. He is the most powerful. Wala na. Diba? Tawag dito mga kapatid, wala nang makahigit pa sa Kanya. Siya lang po ang makapangyarihan sa lahat. Wala nang iba. Basahin ko sa inyo ang sinasabi ng Biblia. Nehemiah chapter 9 verse 6. Itong sinasabi. Even thou art Lord alone. Even thou art Lord alone. Thou hast made heaven, the heavens of heavens, with all their host, the earth, and with all things that are therein,
the seas, and all that is therein, and thou preservest them all, and the host of heaven worshipeth thee. Ito ang sinasabi ng Diyos, mga kapatid. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Wala nang iba. Yan pong sinasabi ng aklat ng Nehemiah. Ikaw ang lumikha ng langit, ng mga langit. Grabe yun. Bakit ganito? Ang dami namang langit. Alam nyo, mga kape, tatlo pong phases ang langit. In other words, tatlong layer. Ang unang langit, itong nakikita at naabot ng ating mga mata sa taas. Yun po ang unang langit. Di ba, every time that we tell children doon sa langit, pag sinasabi natin sa langit, doon tayo nakatingin o doon tayo nakatutok o nakaturo. Ang unang langit po na ating pong na sinasabi po ng banal na kasulatan ay yung naabot po ng ating mga mata with our human eye, our naked eye. Yun po naabot natin kung saan lumilipad ang mga ibon, mga aeroplano, at sa lahat ng naabot natin, nakikita natin. Yan po ang first heaven. Ano naman yung second heaven? Ano naman yung pangalawang langit? Yung pangalawang langit na yan ay doon sa hindi na natin nakikita, above. Opo, above yung ating nakikita. Nandun na siguro makikita natin doon yung napakaraming between galaxies. Ayan po, yung pangalawang langit. At ang pangatlong langit ay yung langit na kung saan doon nag-ready ang ating Panginoong Jesucristo ng mga mansyon na kung saan ito ay ginawa niya para sa kanyang mga anak. Praise God for that. Kaya nga sabi ng Diyos kaya nga sabi niya sa John chapter 14, let not your heart be troubled. Itong sinabi ni Kristo. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Ito ang sinabi ng Panginoon Kristo. If it were not so, I have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. And where I am, there ye may be also. Ito ang sinabi ng Panginoon Kristo. Kaya nga sinasabi sa ating lahat Sinasabi, napakaganda ng kanyang sinabi sa John chapter 14. Na let not your heart be troubled. Sinasabi niya sa atin na dito sa mundong ibaba kung saan tayo nabubuhay, maraming pagsubok, maraming pag-uusig, maraming mga galit sa atin, maraming maaway sa atin, maraming paghihirap, maraming mga persecutions na dati sa ating buhay. But as His children, sinasabi niya sa atin, let not your heart be troubled. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mapanghinaan ng loob. Dahil lahat ito dapat lang napupunta sa atin. But this will strengthen us. At kung hindi po natin makakayanan mga to, He is there with us. And He said, patuloy lang tayo maglingkod sa Kanya. Sa kabila ng lahat ng pagpapahira, pag-uusig, mga taong nag-alipusta, umaabuso at hindi naniniwala sa atin. Sabi na, huwag kang mag-alala. Merong langit na naghihintay sa iyo. Ayan po ang sinabi ng Diyos. Let not your heart be troubled. You believe in God and believe also in me. At ang sabi dito mga kapatid, sa ating pong sa ating pong Diyos na ating pong sinampalatayahan, siya po ang pinakadakila sa lahat. Siya po ang pinakapangyarihan sa lahat. Kaya salamat sa Panginoon at sinabi rito, ikaw, Panginoon, at ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, pati ng lahat na natatanaw doon, mga natatanaw roon. Ikaw din ang lumikha ng lupa at ng lahat ng mga bagay na nangaririto, lahat ng mga nandito, at sa dagat ikaw din ang gumawa, at ang lahat na nangaroon, at iyong pinamalaging lahat. Ikaw ang nagpapanatili sa lahat. Thou preservest them all. Ito ang sinabi ng banal na kasulatan. At ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. And all the host of heaven worship thee. Nagsumasamba sa iyo. And even His children, us, we should worship God as He is.
because He is the greatest. He is the Almighty, all power. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala nang iba, mga kakape. Salamat sa Panginoon. Sa paksang ito, makikita natin na siya ay walang limitasyon. He is the Most High God. Walang limitasyon sa Kanya. He is powerful. Genesis chapter 14 verse 19. Itong sinasabi, mga kakape. And He blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God. Okay? Possessor of heaven and earth, na nagmamay-ari ng langit at lupa. Meron ka bang pag-aari? Meron ka bang mga possession sa buhay? Meron, di ba? Sino nabigay sa inyo yan? Pag-usapan po natin yan. Alam mo na ang sagot eh. Alam na natin ang sagot. But pag pride po ang ating pinairal, sasabihin natin, it is because of my might, it is because of my own strength, it is because of my own ability, my capability. That's why I have them all. I earn them because of my own knowledge and my own strength. Yan po ang pwede natin sabihin pag meron pong pride sa atin. Okay? Pero habang pinag-aralan po natin ang katangian ng Diyos, dito po natin makikita how kung gaano tayo kaliit, kung gaano tayo kahina. We are vulnerable like a worm. Pag-usapan natin yung mga kapatid, na para tayong mga uod. If we compare ourselves to God, we are nothing. Yan po ang katotohanan. Yan po, mga kapatid. It is simply because He is not a man. Pinakapangyarihan sa lahat. Siya ang most powerful. And it's simply because He is not a man like us. Hindi po siya tao na katulad natin. He is not human. Opo, dahil po siya ay Diyos. Ngayon, paano naman si Kristo? Siguro yung tanong nyo. Siya ay nagkatawang tao dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Can you imagine that? We are sinners. Makasalanan po tayo. Siya ay makapangyarihan Diyos. Di ba? Kung ating pong isipin, bakit hinayaan niya na magkasala si Adan at saka si Eva? Dapat nung nagkasala sila, pinatay na lang sila, tapos gumawa na lang sila ng iba. Pwede naman niyang gawin yon. Pero hindi ganun eh. Hindi siya maging masaya sa mga tao pag ang mga tao ay napipilitan at nakokontrol sa kanyang gawin at gustong gawin ng mga tao para sa kanya. He gave us our own will. Hindi tawag nating freedom of choice. Ayan po. And yun po ang pinili ni Adan eh. Ang problema nga lang, nadamay tayo lahat. Dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan sa mundo. Dahil sa kasalanan ng ating ama na si Adan, tayo lahat ay nadamay. At ang kasalanan at kamatayan ay napunta sa lupa dahil sa kasalanan niya. But praise God, dahil sa makapangyariang Diyos, siya ang gumawa ng paraan at kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na nagkatawang lupa para dito mamuhay, hindi para siya ay sambahin, hindi para siya ay paglingkuran, pero para siya ay maglingkod sa atin at binigay niya ang kanyang sarili upang mamatay doon sa cross ng Kalbaryo at dumadadanak ang kanyang dugo na ito ang kanyang ginamit para sa ating kaligtasan, para tayo matubos mula sa kasalanan at tayo ay maging pag-aari ng Diyos. At sa lahat ng nagsinampalataya sa Kanya, lahat ng nagsitanggap sa Panginoong Jesucristo, nasa Kanyang mga kamay. And praise God for that. Kaya nga ngayong umbagang ito, napakahalaga na kailangan mong siguraduhin na ikaw nga ba ay nagsitanggap na. Tumanggap ka na ba kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Ngayong umagang ito, if you are not yet sure about your salvation, why not go to God? Why not go to Jesus in prayer and invite Him in your heart? And invite Him into your heart. And you must acknowledge Him as your Lord and Savior. That's what we need today, to have faith in Him.
Siya ang pinakapangyarihan sa lahat. Kailangan natin magtiwala sa Kanya. Dahil Siya, ginawa niyang lahat para sa ating kaligtasan. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak para sa atin, para mamatay at nailibing. At pagkatapos ng 3 araw, Siya nabuhay na muli at nagbigay sa atin ng pag-asa. Kaya kailangan natin Siya, si Jesus, sa buhay natin. Kung gusto mong tanggapin si Kristo ngayon, tandaan mo to kapatid, kaibigan. Tayo po ay makasalanan. At dahil sa ating kasalanan, tayo po ay mapaparusahan sa impyerno. That's why we need a Savior to save us. Sino ang Savior? Si Jesus. Tanggapin mo siya. And He will save you. Yan ang pangako ng Diyos. He will give you eternal life. And that is His promise. Will you? Gusto mo bang tanggapin si Jesus ngayon? If you want to receive or accept Jesus Christ as your Lord and Savior this morning, why not pray with me? Tara, panalangin po tayo. Sumunod ka sa panalangin na to nang galing po sa iyong puso. Sabi mo sa Kanya, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Panginoon, sa pananampalataya, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon. Binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. Tinatanggap kita ngayon din sa oras na to bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagligtas mo sa akin at pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Maraming salamat po. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. If you did that from your heart, God did His promise to save you and will give you eternal life. That is a promise. If God promised something, He will do it because He is not a liar. Tandaan po natin yan. According to Titus 1:2, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Ganun po, makapangyarihan ng Diyos. He can save you. He can save me. Ganun po, makapangyarihan ng Diyos. Siya po ang pinakapangyarihan sa lahat. And we understand that because He is not a human. Hindi po siya tao na katulad po natin. Because He's God. God is not a man according to Numbers chapter 23 verse 19. God is not a man that He should lie. Hindi siya tao na nagsisinungaling. Siya po ay Diyos na ginagawa ang Kanyang mga pangako. At ang pangako ng Diyos ay ligtas ang mga nanampalataya sa Kanya. And praise God. We can claim that because it is His promise. Di po ba mga kapatid? Di po ba mga kape? Cheers for that. Salamat sa Panginoon. He is the Almighty and nothing is impossible to Him. Ayan. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat at walang imposible sa Kanya. Job chapter 42 verse 2. Yan ang sinasabi. Ito ang sinasabi. I know that thou canst do everything. I know that you can do everything. And that no thought can be withholden from thee. Hindi po namin maabot ang iyong pag-iisip. Wala po kaming kakayahan para abutin ang kaya mong isipin. Parang gano'n mga kapatid. Ang hirap, di ba? Because He is infinite. He is everlasting. Walang hanggan. Makapangyarihan. Pinakamakapangyarihan. Genesis chapter 18 verse 14. Is anything too hard for the Lord? Ang sabi dito, meron bang mahirap para sa Panginoon? May sagot dito Sa Jeremiah 32:17, itong sinabi. There is nothing too hard for the Lord. Walang mahirap sa Kanya. Kaya niyang gawin. Kaya niya tayong iligtas. Kaya niya tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay priceless. Hindi po natin yan mabayaran. Dahil ginawa po lahat ng Diyos yan para sa ating. Therefore, if He did that, dapat lang na magpasalamat tayo sa Kanya. Diba? Dapat lang na purihin natin siya. He made everything. Ito na yon. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. In Genesis 2:1, ang sabi, thus the heavens and the earth were finished. And all the hosts of them, He made everything. Romans chapter 1 verse 20, itong sinasabi. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen,
being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ayan po. Meron pa ba tayong ibang excuse kaysa tanggapin na siya ang pinakamangyarihan sa lahat? Kailangan nating magtiwala at manampalataya sa Kanya. He owns everything. He made everything and He owns everything. Pag-aari niya ang lahat. Deuteronomy chapter 10 verse 14. Ito pong sinasabi. Deuteronomy chapter 10 verse 14. Behold, the heaven and the heaven of the heavens is the Lord's. Ating Panginoon. Pag-aari ng lahat. The earth also with all that therein. Sa lahat ng nasa langit at sa mga sa langit at sa langit ay pag-aari ng Diyos. At pati na rin po ang mundong ito kung saan tayo naroon ay kanyang pag-aari. Genesis 14:19. And he blessed him and said, Blessed be Abraham, the Most High God, possessor of heaven and earth. Siya po ang nagmamay-ari ng langit at lupa. Paulit-ulit, di ba? Pero these are the proof that God owns everything. Psalm 24:1, itong sinasabi. The earth is the Lord's, and the fullness thereof. Ang lupa ay sa Panginoon, pag-aari ng Panginoon, at ang lahat ng nasa lupang ito. The world and they that dwell in. Kahit ang buong mundo ay pag-aari niya, at lahat ng nakatira at nandoon dito sa mundo, pag-aari niya. And He is the one who gave the earth for us to dwell in. O, di ba? Siya ang gumawa ng lahat, siya ang nagmamay-ari ng lahat, pati langit at lupa, at siya rin ang nabigay sa atin ng karapatan para manirahan dito sa lupa. Ayan ang dahilan kung bakit meron tayong sinasabing pag-aari natin dito. Ayan. Kaya hindi naman selfish ang Panginoon eh. Kung na-acquire mo yan, kung na-earn mo yan, pag-aari mo yun. Pero iyan ay nanggaling sa Diyos. Itong sinasabi, 1 Kings 8:27, itong sinasabi. But will God indeed dwell on the earth? Oh, di ba? Sandali, mali yung sinabi ko. Maling paksa, maling verse. Ito 'yon. Psalm 115 verse 16. He is the one who gave the earth for us to dwell in. The heaven, even the heavens are the Lord's. Ang langit at ang mga langit ng mga langit ay pag-aari ng Diyos. But the earth hath He given to the children of men. Pero ang mundong ito, ang lupang ito, kung nasaan tayo naroon, ay ibinigay niya sa atin. Yun. Kaya, sino namang may-ari ng lupa? Sa Diyos. Pero binigyan niya tayo ng karapatan na magmamay-ari, na ma-acquire, ma-possess ang lupang ito. Kaya kung meron kang pag-aari, meron kang mga lupa at pag-aaring mga gamit, pasalamat ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa inyan. Ang Diyos ang nag-allow o nag-permit kung bakit nasa iyo yan. So there's nothing still to boast of. Wala tayong pagmamayabang. Dahil naintindihan natin na lahat ng bagay na nasa atin ay nanggagaling sa Kanya. Amen po ba? Okay, ito pa. He is unmeasurable in size in everything. He is unmeasurable. Hindi po natin siya masusukat. Yun po ang Diyos. Hindi po natin kayang isipin at i-eksakto yung size, yung kapangyarihan, yung kakayahan ng Diyos. Bakit? Ito sinasabi. 1 Kings 8:27, itong sinasabi mga kape. Pakinggan nyo mabuti. But will God indeed dwell on the earth? Pwede ba ang Diyos na manirahan dito sa lupa? Behold, the heaven and the heaven of heavens cannot contain thee. O diba, grabe ito. How much less this house that I have builded? Ang sabi rito, pwede bang manirahan ang Diyos dito sa lupa? Sa katotohanan, sabi niya, ang katotohanan na ang langit at langit ng mga langit ay hindi nga siya magkakasya. Paano siya mabubuhay sa aking tahanan? O, di ba? Paano siya titira sa aking tahanan?
Ganun po, dito pinapakita yung kapangyarihan ng Diyos na hindi po natin kayang i-measure. Hindi po natin kayang sukatin ang kanyang kapangyarihan. Dahil siya po ang pinaka makapangyarihan. Salamat sa Diyos. Dito natin makikilala at makikita na kailangan talaga natin ang Diyos. Dahil siya ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Ito pa, His power preserves us. Siya, dahil sa kapangyarihan, buhay pa tayo ngayon. Salamat ka sa Kanya. Humihinga ka pa ngayon. Salamat ka sa Kanya. Malakas ka ba? Pasalamat tayo sa Kanya. Because of His power, He preserves us. Psalms 36:6. The righteousness is like the great mountain. Thy righteousness is like the great mountains. Thy judgments are a great deep, O Lord. Thou preservest men and beasts. Ikaw ang nagpapanatili sa lahat, nabibigay buhay sa lahat. Kaya tayo buhay ngayon, buhay pa ngayon kasi dahil sa kanyang kapangyarihan. James 4:15. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Dahil sa kalooban ng Diyos, tayo ay buhay pa. At merong dahilan kung bakit tayo buhay pa. Para paglingkuran natin siya. Maglingkod tayo sa Kanya. He alone is the God and none other else. And He does all the wonders. Lahat ng kababalaghan, lahat ng mga hindi ka panipaniwalang nangyayari sa ating buhay, yan po, ginagawa ng Diyos. Because siya lang po ang Diyos na makagawa ng. He is the Almighty One. Siya ang pinakapangyarihan sa lahat. He is greater than anyone else. Siya ang pinakamalaki, wala nang iba. Ito, mga kapatid, ito na yon. Nasa conclusion na tayo. Meron pa ba tayong masasabi patungkol sa kanyang kapangyarihan? May kukontra pa ba doon? May kukontra pa rin, siyempre. Silang kukontra. Yung nilalang na gusto niyang mas malakas siya kaysa sa Diyos. Sino yon? Siyempre, ang diablo. Itong sinasabi, mga kapatid. Pero huwag kayong mag-alala. Huwag tayong mag-alala. Ang nasa sa atin, we are on the Lord's side. Siya ang pinakapangyarihan sa lahat. Dahil tinanggap natin siya, nasa side tayo ng Panginoon. And there's nothing to worry. Dahil sa lahat ng may hawak ng bagay-bagay patungkol po sa ating buhay. Kung anong naisin niyang gawin sa atin, na naisin niyang gagawin niya. Kaya kailangan nating magtiwala at maglingkod lang sa Kanya. Eh, paano na yung kalaban? Ito nga, He is greater than anyone else. 1 John 4:4. Itong sinasabi. Ye are of God, little children. Tayo ay pag-aari ng Diyos. And have overcome them. At ito ay nalagpasan na natin lahat. Because greater is He that is in you than he that is in the world. Dahil mas malaki ang nasa sa atin na ang Panginoong Diyos kaysa sa Diyos ng mundong ito. Yan ang sinasabi nating si Satanas. Greater is He that is in us. Wala nang iba. Kaya walang kalaban-laban ang diablo sa Panginoon. Nasa sa atin siya and we are on the winning side. We are on the Lord's side. And praise God for that. 1 John 5:4. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. So pananampalataya sa Kanya, kailangan manatili. At lalo nating pag-ibayuhin at palakasin at palakihin ang ating pananampalataya sa Kanya. The God who made everything, created everything, the God who owns the heaven and the earth, the God who gave us the right to possess this earth, tayo ay nagsitanggap sa Kanya at nananampalataya sa Kanya at praise God, the God that did everything, nasa sa atin at tayo ay Kanyang niligtas. And sinabi niya sa atin, greater is He that is in us than he, the devil, that is in the world. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Kanya. Praise be to God. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa pagpapakilala mo sa amin that ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat and there's nothing to worry. Dahil kayo po alam nyo ang inyong ginagawa and you know what will happen to us. Kaya kami po ay inyong turuan
na magkaroon lang ng pananampalataya. Mapalakas ang aming pananampalataya sa inyo. Bilang inyong mga anak, salamat po sa inyong mga pangako dahil wala pong imposible sa inyo. We thank you for saving us. We thank you for eternal life. We thank you, Lord, for everything. And for the right to be your son, to be your daughter. Maraming salamat po, Panginoon. Bless each every one of us. And even us, lahat po kami. Maraming salamat po. And bless also the birthday celebrants. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Maraming salamat and praise God for the lesson. Ngayon po, we will play the birthday song para sa mga birthday celebrants po ngayong araw na ito. Meron akong nakitang mag-birthday. Bakit pa ulit-ulit yung birthday? Kasi sa Facebook minsan, mali yung mga birthday na nilalagay. Anyway, we will greet them. Okay? Happy birthday sa lahat ng mga birthday ngayon. Happy birthday kay Lexi Tigers Aisnal Jimenez Bernardino. Ang haba. Happy birthday, Ma'am Lexi. Ayan. Happy birthday, Chel Grace Saberdo. Okay. Kay Nod Narciso, happy birthday sa asawa ni Iris. Happy birthday, Iris. Kay Rian Mutilia, happy birthday. Kay Redolin Failano, Ma'am Redolin Failano, happy birthday po. Kay Jennifer Caluya dyan sa Pintig. Jennifer Caluya, happy birthday. Kay John Aldrich Alonso, happy birthday. John Aldrich Alonso, yan, anak ni Ma'am Edeline Alonso, maraming salamat. At dito, Eli Valeriano, kagawad Eli Valeriano, birthday nyo ngayon. Ayan. Lenalyn P. Guerrero, happy birthday kay Saira Salvador, kay BJ Asuncion, happy birthday. Nika Faye Asuncion. Ayan po ang mga magbe-birthday ngayong araw na to. Happy birthday sa inyo. Yes, thank you very much, Ma'am Priscilla Laran Tropos. Tama po yan. Maraming salamat. Thank you very much. God bless you po. Christian James C. Kabilan, maraming salamat po. Edeline Garmalo, so maraming salamat po. Raquel Bubanglag, Joseph Bubanglag, maraming salamat. Happy birthday kay John Aldrich. Ma'am Joanne Reynong, maraming salamat. Mark Angelo Gawiran, maraming salamat. Romualdo Rivera Tibar, Jinky Tibar, maraming salamat. David Asuncion Manigas Jr. Regards po sa lahat dyan, sa Lawag City, lalo kay Lola. Wait mo lang po, pamasko ko sa inyo. Amen. Thank you very much, David. God bless you. May pamasko siya sa para kay sa Lola. Maraming salamat. Andres de los Santos Tina, maraming salamat po. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants ngayong araw na ito. Maraming salamat. God bless you all. Ayan. Happy birthday po sa inyo. Thank you very much, Ma'am Marilyn. Anchieta Seredon, maraming salamat po. Okay. A blessed Wednesday to all. Good morning to all. Maraming salamat. Manamirna Munoz, maraming salamat, Manamirna. God bless you. Ingat tayo palagi. Joy Asuncion Xiang. Thank you very much, Joy Asuncion Xiang. Diyan sa China. Ayan. Xiang. Joy Asuncion Xiang. Diyan sa China. Maraming salamat. God bless you. Ingat kayo dyan. Okay. Heron Ganot. Maraming salamat. Heron Ganot. God bless you. Maraming salamat, Casflor Delisa Asuncion. Maraming salamat, Ma'am May Aljen. Maraming salamat po. Erin Cristobal Domingo. Maraming salamat, Ma'am. God bless you. Engineer Mildred Alonso Ramos, Engineer Rolly Ramos. Maraming salamat. Darwin Dultulaw. Maraming salamat po. Sir Darwin, God bless you po. Rosalie Abero Maningas. Thank you very much. Rosalie at kay Jan. Filomena PJ. Thank you, Marin Raka Alonso. Maraming salamat, Auntie Marilyn. God bless you po. Sonny Boy Bagay Dalere. God bless you. Sonny Boy, ingat ka palagi. Telma Harap Alcon Nilaw. Maraming salamat. Mark Cesar Acosta II. Maraming salamat, Pastor. Thank you very much. God bless you. Thank you very much for joining us. Kape tayo, Pastor. Maraming salamat, Pastor. Mark Cesar Acosta II. Diyan po sa La Union. Ayan po. Jeff Alonso. Maraming salamat. Ronald Pascua Gadingan. Ronaldin Pascua Gadingan, maraming salamat po. Kian Sabion Corpos, good morning sa Kian. God bless you. Ingat ka dyan sa Amerika. Rogelio Alonso Reyes, kay Manang Kulya, thank you very much. God bless you. Naimbang Aldaw dito Hawaii. Marisa Marisolo ako, maraming salamat po. Thank you very much. Imelda Marcos, Paguyo. Kasama natin si Ma'am Imelda Marcos ngayon. Maraming salamat po, Paguyo. Salamat po, Ma'am. Thank you very much. Okay, William Reynon, Manong Willie, thank you very much. And we have here our city mayor, Michael Marcos yun.
Thank you very much. Na-tense tuloy ako, Mayor. Maraming salamat po, Mayor Michael Marcos Q for joining us. Thank you very much. We are always praying for you. Thank you very much, Mayor, for joining us. The Mayor po, Lawag City. Okay, Cheryl Sampayan, maraming salamat sa Canada. God bless you po. Gary Sampayan, thank you very much. Malapit ka lang pupunta sa Canada. Ingat ka palagi. Mikel Losterio, maraming salamat po. Gracia Ulaw, Manang, thank you very much. May kuntulan tayo mulak matanda ba? Jan Patrick Raskir, maraming salamat po. Christian Daka, Tess, Yusam, Brenda Rosales, maraming salamat. Kay Judy, Marisa nagsunod, David Asuncion Maningas Jr., Lisa de la Rosa, Suliga dyan po sa Hawaii, maraming salamat po. Kramyal, Noik Nosa, yan, Asuncion po yan. Thank you very much. Malin Castillo Alonso, maraming salamat. Ipag, Jenin Abu Kasagon sa Kuwait. At lahat kayo, Princess Lagua Marcos de Hawaii, maraming salamat. Angka Arnold Valeriano, Resalito Lopez, Ma'am Flores, maraming salamat. Alan A. Dumrigue, ayan po. Salamat po sa lahat. Ma'am Cherry Joy, at saka Sir Christopher Felipe, maraming salamat po. Mulit-muli, ito po ang lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng. Nagpapasalamat sa inyo palagi. Rema A. Agkawili, maraming salamat. Okay, kay Brother Joel. Ayun po. So, ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng, laging nagsasabi sa inyo, sa lahat ng bagay, unahin po natin ang Diyos. Let us pray for one another. Stay safe. Handa natin yan. God first, unahin po natin ang Diyos. Stay safe, do good to others, follow the guidelines. Support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, the community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Merry Christmas, and I love you.